New Original Smartwatch Pro Maxis Smartwatch plus TWS Pro, mabibili lamang sa halagang $1,099. I-click lamang ang link sa comment section. Ang mundo ng basketball ay sabik na naghihintay kung saan mapupunta si Bronny James. Ayon sa Yahoo Sports, maaaring makalaban ng batang player ang kanyang ama, na si LeBron James sa West. Iniulat ng NBA draft analyst na si Kristen Peak na ang former guard ng University of Southern California ay nakakuha ng atensyon ni Danny Ainge at ng Utah Jazz. Ang Jazz ay nagpakita ng interes na dalhin si Bronny para sa isang individual workout at maaaring interesado sa kanya bilang ika-32 House. Bilang ika-32 pick, ayon sa mga mapagkukunan ng Yahoo Sports, isinulat ni Peak. Ang prangkisa ay matiyagang nagre-rebuild sa ilalim sa pamumuno ni Danny Ainge at ang pagkuha kay Bronny na may pag-asa rin na makuha ang isang superstar tulad ni LeBron ay maaaring ang magtulak sa hinahanap ng may-ari na si Ryan Smith upang dumagdag ng sigla sa Jazz. Habang isa sa alang-alang ang pagkuha kay LeBron sa pag-draft kay Bronny, iniulat na hindi naman talaga kinakailangan na maglaro ang ama na si LeBron kasama ang kanyang anak. Ang ideya sa paglalaro nilang magkasama ay hindi na priority sa ngayon, sabi ng insider ng ESPN na si Adrian Wojnarowski sa NBA Today. Hindi na ito ang pangunahing nasa isip ni LeBron James. Hindi naging pinakamatingkad ang kanyang karera sa kolehiyo. Habang nakipaglaban si Bronny sa mga issue sa kalusugan, lumabas lamang siya sa 25 games na may average na 4.8 points. Ipinakita ni James ang kanyang kakayahan sa isang scrimmage sa NBA Draft Combine kung saan nakapuntos siya ng 13 points sa loob ng 23 minutes. Nagkaroon ng disappointing 2023-24 season ng Jazz. Nagtapos sila sa taon na may 31-51 record at hindi nakapasok sa playoffs. Ang pag-draft kay Bronny at posibleng makuha si LeBron ay magdadala ng ingay sa isang team na desperadong nangangailangan nito. Kung madraft si Bronny, magsisimula pa lamang ang kanyang paglalakbay sa NBA. Mahaba pa ang kanyang daan upang patunayan sa mga nagdududa na hindi siya napili dahil lamang sa kanyang ama na itinuring ng iba bilang greatest player sa basketball sa kasaysayan ng NBA. Kung nais ni Bronny na bumuo ng sarili niyang landas, ang mapunta sa isang team na hindi kasama ang kanyang ama ay magiging isang magandang pagkakataon para ipakita ang kanyang tunay na kakayahan. Bagamat totoo na maaaring may sapat na kakayahan si Bronny James para makapasok sa NBA, hindi na lingid sa kaalaman ng lahat na malaking bahagi sa kanyang halaga ay nagmumula sa katotohanan na kung sino mang team ang pipili sa kanya sa paparating na 2024 NBA Draft ay magkakaroon ng pagkakataong makuha ang kanyang ama. Alam ni Bronny ang narrative na ito at nagpadala siya ngayon ng isang matapang na mensahe sa anumang team na maaaring nag-iisip na i-draft siya para lang din makuha ang kanyang superstar na ama. Seryosong mensahe ni Bronny kasama na rin ang tungkol sa kanyang ama. Hinarap ni Bronny ang tanong na ito sa isang kamakailang panayam sa NBA Draft Combine. Sa edad na 19-year-old, naging totoo siya sa kanyang tugon sa pagsasabing naniniwala siya na ang NBA ay isang seryosong negosyo. Dahil dito, matibay ang kanyang paniniwala na walang team na seryosong ikokonsidera ang pag-draft sa kanya kung hindi dahil lamang sa kanyang ama. Ayon sa panganay ni LeBron, hindi siya naniniwalang papayag ang isang GM na mangyari iyon. Sinabi rin ni Bronny na nararamdaman niyang ginawa na niya ang kanyang bahagi at sapat ang kanyang talento upang magkaroon ng pwesto sa isang NBA roster. Ginawa ng malinaw ni Bronny na ang kanyang pangarap na makapaglaro sa NBA ay mas mahalaga kaysa sa anumang pagnanais na maglaro kasama ang kanyang ama. Kamakailan lamang, lumambot na rin ang paninindigan ni LeBron at mukhang tinanggap na ng nangungunang scorer sa kasaysayan ng NBA ang posibilidad na hindi matupad ang kanyang pangarap na makasama ang kanyang anak sa paglalaro sa NBA bago siya magretiro. Sa katunayan, matapos ang isang mahusay na pagpapakita sa NBA Draft Combine ngayong linggo, mukhang tumaas ng malaki ang stock ni Bronny James. Sinabi ni Jonathan Givony ng ESPN nitong Biyernes sa episode ng NBA Today na gumawa ng malaking pagangat si James sa kanyang pinakabagong rank
at kumbinsido ang mga scout na karapat-dapat siyang mapili sa draft sa susunod na buwan. Ito ay isang positibong linggo sa Chicago para kay Bronny James, sabi ni Givony. Siya ay umakyat sa late second round sa aming pinakabagong projections. Ilalagay namin siya sa ika-54 sa aming susunod na update. Ito ay malaking pag-angat mula sa likod ng top 100. Sa pakikipag-usap sa mga tao sa NBA dito, nararamdaman nila na pinatunayan niya ang kanyang sarili bilang isang tunay na NBA prospect. Magandang trabaho ang ginawa ni Bronny sa pagpapakita na nararapat siyang mapansin, sabi ni Givony. Kasing husay siya sa maraming ibang mga players na naglaro ng 5-on-5 at isa siyang player na may tunay na role sa NBA bilang isang 3-and-D off guard na kayang gumawa ng mga shots, dumidepensa sa kanyang posisyon at maglaro ng may enerhiya. Inihahambing ko siya sa mga player tulad ni Gabe Vincent o Gary Harris. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, sa sumunod na balita naman mga kaibigan, si Anthony Edwards ay nagpakitang gilas sa pag-score ng 27 points para ilabas ang Minnesota Timberwolves mula sa kanilang mid-series slump at nag-deliver ng walang kapintasang 115-70 na tagumpay laban sa Denver Nuggets nitong Biyernes upang mapersa ang Game 7 sa roller coaster playoff matchup na ito. Ang 45-point na panalo ay ang pinakamalaki laban sa isang defending champion sa kasaysayan ng playoffs at ang pangalawang pinakamalaki nang nakaharap sa elimination sa kasaysayan ng NBA ayon sa ESPN Stats and Information Research. Ang Denver ay na-trailed ng hanggang 50 points, ang kanilang pinakamalaking deficit sa anumang laro sa nakalipas na 25 seasons o kahit sa regular season. Si Jaden McDaniels ay nakapagtala ng 21 points at tumulong sa lockdown defense at si Mike Conley ay may 13 points sa kanyang pagbabalik mula sa injury. Ang mga big man na sina Rudy Gobert, Karl Anthony Towns at Naz Reid ay nagsama-sama para sa 38 rebounds at walang tigil na pagsusumikap na mapanatiling tahimik ang NBA MVP. Ang decisive game para sa isang pwesto sa Western Conference Finals ay magaganap sa Denver sa Lunes. Ipinapakita ng kasaysayan na ang blowout loss nitong Biyernes ay hindi nangangahulugang kapahamakan para sa Denver. Ayon sa ESPN Stats and Information, ang Nuggets ay ang ikalimang team sa kasaysayan ng NBA na natalo sa Game 6 ng 30 points o higit pang puntos upang mapuwersa ang Game 7. Tatlo sa nakaraang apat na team ay bumalik upang manalo sa Game 7. Ang pinakahuli noong 2018 nang matalo ng Cleveland Cavaliers ng 34 points sa Game 6 ng opening round laban sa Indiana Pacers bago makuha ang serye. Muli nahirapan si Jamal Murray na gumawa ng magandang performance na may 10 points lamang sa 4 for 18 na shooting para sa Nuggets na outscored ang kanilang bench sa 36-9 at 7 sa mga puntong iyon ay nagmula sa last 5 minutes. Si Aaron Gordon ay may 12 points at 8 rebounds para sa Nuggets na nagtapos ng 7 of 36 mula sa 3-point range at na-trailed ng hindi bababa sa 17 points para sa last 31 minutes sa laro. Si Edwards na nasayang ang 44 points performance sa Game 4 loss noong huling beses na naglaro siya sa Target Center ay nagpakita ng tenacious look bilang isang superstar player na ayaw isuko ang serye. Siya ay may 9 na puntos sa 20-0 spurt at kailangan lamang ng 9 na shots mula sa floor upang makuha ang 19 points sa first half. Nag-timeout ang Wolves upang bigyan si Edwards ng karagdagang oras upang makahinga at nang bumalik siya hindi nawawala ang oras sa pagsimula ng MVP chants. Habang nagsimula na ang empty the bench time sa ika-4 na quarter sa timeout, itinataas ni Edwards ang 7 daliri sa adoring crowd bilang anticipation kung ano nga ba ang magiging kasunod. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.